Bababa ang presyo ng Pinoy pandesal sa susunod na linggo ayon po yan sa Department of Trade and Industry. Pero ngayong Semana Santa, asahan na raw ang pagtaas ng halaga ng isda at gulay. May news to go si Julia Segovia. Mula 25 pesos, 24 pesos na lang ang kada pack ng 10 pirasong Pinoy pandesal simula sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Trade and Industry, mura raw kasi ang imported flour na gamit sa paggawa ng Pinoy pandesal. Apparently, they have a cheap source of flour for Pinoy pandesal, and it's selling at 840 per sack. Hindi kasama sa rollback ang presyo ng iba pang tinapay gaya ng loaf bread. Pero kailangan na rin daw itong sumunod sa bawas presyo ayon sa DTI. Sa monitoring kasi ng ahensya, 40 pesos kada sako na ang ibinaba sa presyo ng local flour mula nitong Pebrero. Sa ngayon, nasa pagitan na lang daw ng 890 hanggang 930 pesos ang kada sako ng harina. If they're saying that local flour ang ginagamit nila for Pinoy Tasty, then with the 40 pesos, that's 1 peso. Diba? Yun yung ating usapan. Pag naka-40 piso. Pero si Mang Andres, di pa raw kayang magbawas presyo. Mataas pa rin daw kasi ang presyo ng iba pang rekado sa paggawa ng tinapay, gaya ng mantika, margarine at asukal. Medyo mabigat pa mataas pa ang harina, lahat na ingredient matataas pa. So hindi po kakayanin? Hindi kakayanin. Ngayong Semana Santa, asahan naman daw ang bahagyang pagsipa sa presyo ng isda at gulay dahil sa taas ng demand. Halimbawa, ang kilo ng alumahan, 140 pesos mula sa dating 120 pesos. Nananatili naman ang presyo ng tilapia at bangus. Mula 5 hanggang 10 piso kada kilo naman ang itinaas sa presyo ng ilang klase ng gulay. May konting demand push because nga tumataas ang demand for non-meat. Kaya humahatak ng konti kahit papano yung isda at gulay dahil yun talaga ang nangyayari kapag Semana Santa. Kahit Holy Week, bukas daw ang DTI hotline para sa mga sumbong at reklamo ng mga mamimili. Julio Segovia, GMA News.